Habang ang higanti ay nakikipag-ugnayan kay Sao ay nakabawi na. Sa harap ng kanyang mga mata, ay isang larawan ng higanting sinusubukang patayin ang kanyang kapatid. Hinawakan ni Pain ang buong katawan niya at sumigaw, "Stop!" Hinawakan niya ang lupa sa kanyang mga kamay, handang punitin ang anumang nakikita. "Tumigil ka, bastard!" Sigaw niya sabay kuha ng isang buong puno na nakahiga sa tabi niya, ang kapareho niyang ibinagsak sa likod niya kanina, walang pag-aalinlangan. Sa kabaligtaran, gusto niyang gawin ito ng masama. Diretso niyang ibinato ang kahoy sa kalaban. Habang ang kahoy ay lumilipad patungo sa kanya, bigla siyang nagtanong ng kakaiba. Tinanong niya si Sao kung hinihiling niya sa kanya na hayaan silang magpatayan. Pagkatapos, ikinuyong niya ang kanyang kamao, inindayog na handa siyang salubungin ang kahoy. Agad niya itong inatake sa ball, para mukhang mabibiyak ang kamao niya sa dalawang bahagi. Ngunit siya ay isang pambihirang tao, at madali siyang nakalusot sa puno. Patayo, lumilipad ito ng palapit, ngunit kumapit siya, at ang kahoy ay lumipad sa mga piraso na parang nasa isang lag-arian. Ngayon, ayon sa lalaking may scar, si Sao ay isang taong marunong magpagalit ng isang tao. Pinunit niya ang punong iyon sa maliliit na piraso. Pinunit niya ang puno sa maliliit na piraso na lumilipad sa paligid kasama ang mga dahon. Pagkatapos noon, sinabi niyang nakapagdesisyon na siya. Nagpasya siyang mamatay muna si Sao. Habang sinasabi niya ito, sumugod siya at tumalon papunta kay Sao. Nakahandusay si Sao, at wala siyang nagawa kundi panuurin na nasa tapat na ng ilong ni Sao ang tuhod ng masasamang tao, at nakatingin siya dito na parang kisameng nakikita mo paggising mo, tumama ang kisame na anyong tuhod, diretso sa ulo niya ng buong lakas. Malakas umano ang tunog ng pag-atake na maririnig kahit sa mga karatig nayon. Pagkatapos noon, ilang beses pa niyang sinipa ang bata na may sakit sa mga mata. Pinagmasdan si Sao at sumigaw ng stop, dahil sa sakit na naramdaman niya nang binugbog ang kaibigan. Hindi na lang siya makaupo, kaya tumalon siya para tumulong. Pagkatapos ng ilang pag-atake kay San, ang malaking tao ay nakatayo roon at nag-iisip kung nagawa niyang malinaw na siya ay mamamatay muna. Inaasahan niyang iiwan ang mas maliit na mamatay sa mas banayad na pamamaraan, at inisip na kinakagat niya ang kanyang oras. Ngunit hindi niya maisip ang pagliko ng mga pangyayaring ito. Ipinakita ni Sao ang kanyang bilis sa pamamagitan ng pagtalon sa hangin at pagsipa sa malaking lalaki sa mukha. Ngunit ang mahinang sipa na ito ay nagpahigpit lamang sa kanyang kamao, pagkatapos ay inatake niya ang bata sa ulo. Napakalakas ng pag-atake na kumikislap sa paligid. Nagniningning ang lahat, matindi ang sakit ng pag-atake kaya hindi na naramdaman ni Sao ang kanyang mga kamay. Samantala, ang isa sa mga sundalo ay humihigpit ng mahigpit sa bibig ni isa. Sa totoo lang, ang malaking tao na ito ay nagustuhan ng mga taong tulad ng mga taong ito, at nagpakawala siya ng malakas na sipol. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanilang kawalang takot, binanggit na ito ay isang kinakailangan para sa kanila na tawaging tunay na mga lalaki. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi sa kanya na mas gusto niya ito. Magsasalita pa sana siya pero may narinig siyang kalusko sa likod niya. Si Sao naman ang sumusubok na makalapit sa kanya mula sa likuran. Bagamat pagod na pagod, ipinagpatuloy ni Sao na huwag hawakan ng malaking lalaki ang dalaga. Habang sinasabing huwag mong hawakan ay pilit pinipigilan ni Sao na tumama sa pisngi ang kamao ng malaking lalaki. Nakaluhod man si Sao ay patuloy pa rin ang paghampas sa kanya ng malaking lalaki. Isang sulyap lang mula sa malaking lalaki ay sapat na para matambo ang ilan sa mga mandirigma sa kanyang harapan. Ngunit si San, kahit na ang mga mabibigat na pag-atake na ito sa kanyang mukha, ay patuloy na sinisigaw ang mga pangalan ng kanyang mga mahal sa buhay. Nakahanap siya ng sapat na lakas para harangin ang kamao ng kalaban, ay ugoy ito at ipahayag na paprotektahan niya ang kanyang mga kasama. Isang harang ang lumitaw sa kanyang braso, isang pagsabog, na sinundan ng isang sipol. Ang kanyang braso ay nagyelo sa gitna ng hangin at nagsimulang kumaibot. Halatang sorpresa ang kalaban na ito, at nadaanan ito ni Sao, ngunit walang kabuluhan ang lahat, dahil nakuha siya ng malaking lalaki sa kanyang damit. Pagkatapos ay itinaas niya si Sao sa itaas niya, inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa paggalaw na ito. Sa puntong ito, napasigaw na lamang si Sao sa sakit na idinudulot sa kanya ng malaking lalaki. Ang kanyang kapatid na lalaki ay nanunood sa kanyang turkesa,
matapang na mga mata, puno ng katapangan. Ang lalaking may scar ay nagsimulang maglakad, at sa bawat hakbang, sinabi niya na gusto niya ang mga taong walang takot. Hinawakan niya si Saw sa isang kamay, lumakad papunta sa isang bato, ikinabot siya sa kailaliman, at sinabing mas gusto niya siya, ngunit higit sa lahat, gusto niyang sirain ang gayong mga tao, kapwa sa isip at pisikal, upang hindi umalis sa kanila ng anumang lakas o espiritu. Pagkatapos noon, lumapit pa siya sa gilid ng bangin at itinapon si San, na nagsimulang mahulog, sa bangin matapos lumipad ng ilang metro lamang. Sinigawan niya ang kanyang kapatid na alagaan ang dalaga, at walang tigil na sinundan siya ni Saw. Tumakbo siya sa gilid ng bangin, ngunit sa makapal na ulap, wala siyang makita. Tumayo si Scar sa kanyang likuran at sinabihan siyang huwag mag-alala, dahil sa lalong madaling panahon magkakaroon siya ng pagkakataong bisitahin ang kanyang kapatid. May halong dugo ang luha sa mukha ng bata, at hindi siya makapaniwala sa nangyari. Nanginginig ang kanyang katawan, at puno ng sakit ang kanyang turquoise na mga mata. Ang mga pag-iisip ay nanag sa kanyang kaluluwa, at ang mga luha ay hindi napigilan at umagos mula sa kanyang mga mata. Mabilis na tumalikod na may luha at isang galit na tingin sa kanyang mga mata, sinira niya si Scar. Hinampos niya ito ng napakabilis at malakas gamit ang kanyang ulo na saglit niyang nakita ang lahat ng iniisip ng bata. Sa kabila ng kanyang higanteng katawan, si Scar ay nagsimulang lumipad pabalik, umiikot sa hangin na parang bumirang. Nagpasya si Saw na ipaalala sa kanya ang pagkakaroon ng kanyang mga binti. Ang kanyang takong ay tumama sa carotid artery sa hindi kapani-paniwalang bilis, at muli, bam, umikot siya ng 360 degrees. Sipa ng sipa, pinatindi ang pag-atake, na nagpasya na hindi dapat kalimutan ng malaking lalaki ang tungkol sa kanyang mga kamay. Nagpasya si Saw na patunayan na kahit ang maliliit na kamay ay kayang tumama ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Pinalo niya ang kanyang kamao sa ulo, at ang pag-atake na ito ay kasing lakas ng nauna. Nanood ang Warriors na parang isang labanan sa pagitan ng dalawang gladiator, bagamat sa puntong ito, tinatalo ng mas maliit ang mas malaki. Pag-atake ng pag-atake, idiniin niya ang ulo ni Scar sa lupa. Ginawa niya ito ng may labis na pagnanasa na mahirap ilagay sa mga salita. Gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Ngunit sa isang punto, isang higanteng kamay ang humawak sa kanyang palso. Laking gulat ni Saw, bagamat ang hirap makita sa kanyang mukha na nababalot ng dugo at lupa. Nadala ka na ba ngayon ng galit sa pagkawala ng iyong kaibigan? Tanong ni Scar. Mas minulat ni Scar ang kanyang mata at hiniling ang bata na tumingin doon. Nagalit siya at hinayla si Saw at sinabi sa kanya na maaari siyang mamatay ng walang pagsisisi. Inangat niya ito ng napakataas kaya naging hindi kapani-paniwala ang tensyon sa pagitan nila dahil sa bilis ng pag-angat. Hawak-hawak niya ang kamay ni Saw, na pagpasyahan lamang niyang gawin ang isang teknik na tinatawag na click. Una niyang hinampas ang lalaki sa lupa, sa kanang bahagi, pagkatapos ay sa kaliwa, at inulit ito ng paulit-ulit. Matapos ang ilang mga pag-atake, napagpasyahan niyang oras na para lumipad si Saw sa pamamagitan niya ng malakas na kalabog. Bumagsak sa lupa si Saw, buti na lang nabugbog at napagod, hindi napigilan ng ate niya na. Sumigaw at sumigaw sa pangalan niya, parang ramdam niya ang sakit na nararamdaman niya. Scar, naglakad palapit sa katawan ni Saw, na hindi gumagalaw sa lupa, tumabi sa kanya at nagsimulang mag-isip kung ano ang gagawin sa kanya. Nanginginig at hilinghing ang nanggagaling sa katawan ng bata, ngunit mahirap mag-isip sa ganoong sitwasyon, dahil parang pinupunit ang ulo nito. Naisip lang ni Shrum na hindi nag-aral ng martial arts ang lalaki. Ang mga pag-atake na ginawa niya sa Sans face ay nag-iwan ng malalalim na sugat sa tabi ng mga scar, at ang sakit ay napakatindi kaya kailangan niyang panasan ang dugo, tumatawa. Sabi ni Scar, I think pwede mo naman akong libangin ng konti na may tugtog. Inilabas niya ang kanyang sandata, isang karit na nakatali sa isang kadena sa tugtog mula sa kadena ang umalangaw sa hangin, na lumikha ng isang nakakatakot na tunog. Sinabi niya sa bata na gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas laban sa kanya, bunutin ang kabilang dulo ng kadena, na may karit din, habang ang mga lobo ay umaalulong, isang higanteng red echo ang lumitaw sa kalangitan. Bakit? Tanong ni Saw sa sarili, habang nasalo ng karit ang kamay, bumungad sa isip niya ang imahe ni Choksan habang dinadama ang nangyayari sa kapatid.
Ang espiritu ni Saul ay nagsisikap na iligtas ang bata sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya ng kanyang mga brasong kapatid. What the hell? Anong nangyari? Napaisip si Saul. Nagsimulang damaloy ang kanyang dugo sa kanyang binti. Pinagmamasdan ng dalaga ang nangyayari sa kanyang kapatid gamit ang magiliw nitong mga mata, ngunit wala siyang magawa. Ang kanyang katawan ay nababalot ng dugo, at ang kanyang mga damit ay punit-punit at nakasabit na parang sirang mga sinulid. Ano bang problema natin? Bumilis ang isipan ni Saul, bakit kailangan nating pagdaanan ito? Bakit hanggang sa isang malayong nayon sila napunta at ginawang manhid si Mo at sinuna sa mga prinsesa? Paulit-ulit na tanong ni Saul sa sarili. Sa kalangitan, ang buwan ay nasa itaas na may mga kulay ng malalim na rosas at pula, na parang nakakaramdam ng liwanag mula sa ibang mundo. Sa ibaba ng mga ito ay dalawang matanda, baluktot na mga puno. Ang kanilang mga sanga ay umaabot pa itaas, na binabalangkas ang buwan. Sa pagitan ng mga punong ito sa dalawang kadena ay nasuspine si Saul sa kalagitnaan ng hangin. Ang pangkalahatang kapaligiran ay napuno ng isang sentimos na nararamdaman sa kanyang chest. Biglang may umalangaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Pinatakbo ni Chuck ang mga lobong uhaw sa dugo ni Bon, at naisip ni Saul na malapit na siyang maging biktima. Biglang tumapak ang paa ng isang lalaki sa lupa, at nilingan niya si Saul at sinabing kagabi ay napakalusog niya, at itinuro niya na ngayon ay mukhang napakasama ni Saul. Ang kanyang mukha ay hindi nakagaya ng kagalakan niya kagabi, ngunit nang makita niya ang matandang ito, tuwang-tuwa si Saul. Ito rin ang matandang pinakain ni Saul ng ugat ng ginseng nang makasalubong niya ito sa kagubatan kagabi at uminit sa apoy, tinanong siya ng matanda kung gusto pa niyang mabuhay. Papalapit ng papalapit ang mga lobo, at tila maaabot siya sa mga sanga. Napakalaki ng kanilang mga bibig, at mukhang walang awa. Biglang may tumalon na tunog, at ang isa sa mga lobo ay sumugod ng bamuka ang kanyang bibig. Ito ay kahanga-hanga sa laki nito, at ang isa sa mga red wolves ay halos nasa kanya. Isang flash ang bomb alot sa kamay ng matanda at isang asul na glow ang makikita sa paligid. Pagkatapos noon, ang kailangan na lang niyang gawin ay ikuyom ang kanyang kamay sa isang kamao. Ang lobo ay nagsimulang hilahin sa vacuum, at sa isang sandali, nawala siya sa harap ni Saul. Ang bata ay maraming katanungan sa kanyang isipan pagkatapos ng kanyang nakita. Samantala, ang mga lobo ay dumiretso sa matanda, kalusko sa damuhan. Itinaas ng matanda ang dalawang kamay sa magkaibang direksyon. Sinalubong ng kanyang mga mata ang mga gutom na titig ng mga lobo. Ibinuko mismo ng mga lobo ang kanilang mga bibig sa kanya at nagsimulang umungol. Pagkatapos ay sumugod sila sa kanya, naghahanda na tumalon. Nagkaroon ng isa pang flash, at ngayon ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng asul na liwanag na ito. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang enerhiya na kinokontrol niya ng kanyang asul na kamay. Hinawakan niya ang ilong ng lobo at halos agad itong nabalik. Napakalakas ng kanyang lakas, itinapon ang lobo sa isang tabi, binasag niya ang katawan nito. Ngunit hindi lamang ito ang umaatake. Ang isa pang lobo ay tumakbo mula sa gilid at nagsimulang umungol sa isang mahusay na paggalaw ng kanyang kamay, nalampasan ng matandang lalaki ang balakid na ito, inilagay ang kanyang kamay sa katawan ng lobo, pinunit sila ng elder. Pagkatapos nito, nawala ang kanilang kulay at ang kanilang pulang balahibo ay naging itim. Iniwan niya ang mga lobo na punit-punit sa likuran niya, naglalakad ng ilang metro pasulong, kuminto siya sa harap ng isang painting kung saan nakabitin si Saul sa dalawang kadena, bahagya siyang nagtaas ng ulo. Nagsalita si Saul, "Senyor, gusto mo bang mabuhay?" Tinanong siya ng elder, "Gusto mo bang mabuhay, kahit na kailangan mong magdusa ng higit pa kaysa sa impyerno?" Ipinagpatuloy niya ang kanyang tanong. Tinanong ni Saul kung tama ba ang narinig niya. Tinatanong mo ba kung gusto kong mabuhay kahit na mas masahol pa sa impyerno? Ipinaliwanag ng matandang lalaki na patay na ang kanyang mahal na kaibigan at sinuna ay kinuha ng mga barbaro. Napangiti ang bata at sinabing wala siyang magawa kundi hintayin ang kanyang kamatayan. At tinanong, kahit na ito ay mas masahol pa, ito ay maaaring maging mas masahol pa. Nang mapansin na kahit hirap na hirap, nakangiti pa rin ang bata, itinuro ng matandang lalaki ang kamay nito. Ang sinag ay direktang tumama sa kadena at pinutol ito. Naputol ang mga tanikala, at ngayon ay bumagsak si Saul sa lupa mula sa isang mataas na taas.
Hindi na siya hinawakan ng mga tanikala, at diretso siyang lumipad sa lupa, nakaramdam ng matinding sakit. Nang siya ay lumapag, nataman niya ang katawan ng Elder Hu na nagligtas sa kanya, at tila napakaswerte ni Sa, ngunit walang iba kundi ang kanyang ngiti ang nakatulong sa kanya na mabuhay. Hiniling sa kanya ng Elder na huwag mawala ang ngiti na iyon, inihiga siya sa lupa, sinuri ng Elder ang Sun's body, at napansin na 35 buto ang nabali at 70 kalamnan ang nasira. Ngayon ang lahat ay nakasalalay sa kanyang kalooban, kung siya ay mabubuhay, mamamatay o mabawi ang kanyang kalusugan. Bakit mo ako niligtas? Tanong ng bata, halos hindi makapagsalita. Ang sagot ng matanda na hindi siya ang nagligtas sa kanya, kundi ang napakaligaw na ugat ng ginseng na ibinigay sa kanya ni Sa dahil sa awa. Pagkatapos noon, naikuyong niya ang kanyang kamao at ang kanyang kamay ay natatakpan ng asul na glow. Ang enerhiya na ito ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang kamao, na bumubuo ng mga asul na patak, patak ng patak, nahulog sila sa bibig ng batang lalaki. Habang ginagawa ito, ipinaliwanag ng Elder na ang katawan ng tao ay may 200 buto at 650 kalamnan. Idinagdag niya na sa sandaling maunawaan ni Sa ang papel ng bawat buto at kalamnan, makokontrol niya ang mga ito ng buo. Itinuro ng Elder ang 2 daliling puno ng asul na enerhiya ng direkta sa bata. Hinawakan niya ang kanyang katawan, at lumiwanag ang lahat ng nasa paligid niya. Sa pagpapaliwanag nito, sinabi niyang nasa stable na kondisyon na si Sa, ngunit dahil hindi makagalaw ang kanyang katawan, literal na sumisigaw ang kanyang mga ugat. Kailangan mong maunawaan ang iyong sitwasyon. Pakiramdam ang bawat kalamnan at buto, ang kawalan ng kakayahang kumilos. Ang mga braso at binti, ang mabilis na pulso. Ang lahat ng ito ay mga kondisyon para magambala ang mga nerbiyos. Ang kanyang katawan ay nasa estado na ng antibiosis, at naramdaman niyang naalis na ang lahat ng kanyang 36 na ugat. Biglang nagkaroon ng panibagong bitik sa isang iglap ang haba ng mga buto ng daliri, kung paano sila nagkakaugnay sa mga kalamnan, ang paglay ng mga kasukasuan, isang bagong kidlat at isa pang langitngut, ang mga tunog ng mga laman loob, gumagalaw, humihinga, at ang paraan ng kanyang dugo, umaagos. Kung maririnig niya ang lahat ng ito, mauunawaan niya hindi lamang ang 36 na pangunahing ugat, kundi ang buong katawan niya. Kapag naiintindihan natin kung paano gumagana ang mga buto, alam natin kung aling bahagi ang kailangang manipulahin upang lumikha ng isang mapanirang epekto, kung anong enerhiya ang dapat ipasok sa mga daluyan ng dugo upang sirain ang katawan mula sa loob. At iyon ang mangyayari sa mga lalaki. Mga hiyawan, ipinaliwanag ito sa kanya ng Elder, kapag nalaman niya ang lahat ng ito, makakapag-aral siya ng martial arts sa mas mataas na antas, at kung makuha niya ang mga makamulto na mata, maipanganak siyang muli bilang Supreme Artillery General. Ang bundok ngayon ay naging latian, na sumisimbolo sa kawalan ng pag-asa. Ang Elder ay ganap na nagbago at ngayon ay ganap na naiiba, tulad ng isang wax figure. Nawasak ang bundok moyang dahil sa mga maharlika na naghahangad ng kapangyarihan ng walang pakialam sa mga ordinaryong tao, at hindi na maibabalik ang bansa.